Patay ho ang 15 anyos na estudyante matapos mabaril ng pulis na humabol sa kanyang kuya na noong napagdudahan lang. Humihingi naman ho ng hustisya ang pamilya ng biktima na napabagalan sa takbo ng investigasyon. Kunin natin ang balita exclusive mula kay Mar Gabriel. Mar, bakit naman nagkaganon? Yes, Wedge. Katunayan, hindi nalalayo sa kaso ni Jemboy Baltasar itong kaso ng pagpatay sa 15 anyos na si John Francis Umpad dito sa Rodriguez, Rizal. At ang pulis na nakabaril sa kanya hindi nakasuot ng uniforme at tila lasing pa daw nang mangyari ang insidente. Lubos ang hinagpis ng pamilya ng 15 anyos at grade 9 student na si John Francis Umpad. Nasawi ang biktima matapos mabaril ng pulis sa harap mismo ng kanilang bahay sa barangay San Isidro sa Rodriguez, Rizal noong linggo ng madaling araw. Kwento ng kuya ng biktima na si John Ace, pauwi na siya sa kanilang bahay sakay ng kanyang motor nang mapansin niyang sinusundan siya ng dalawang lalaki na sakay din ng motorsiklo. Nagpakilala raw ang driver na isang pulis at hinanapan siya ng mga dokumento. Iniisip ko po nun, kakarnapin yung motor o hold upin ako eh. Kasi di naman po sila naka-civilian lang po sila eh. Mga lasing pa. Kaya imbes na huminto, humarurot daw siya pauwi sa kanila. Nakuhanan pa ng CCTV ang paghabol sa kanya ng mga sospek hanggang sa kanilang bahay. Pag hinto po nila dyan sa kanto, doon ko na pong napansin na bumubunot na po yung angkas niya. Pagbunot po ng baril, doon ko na po hinubad agad yung helmet ko. Inunahan ko po silang amba ng pagbato ng helmet. Pagdaplos po ng helmet, doon na po sila tumumba. Tapos pagbagsak po ng motor, yung driver po, pag angat niya, bumunot na rin po ng baril. Yung nagpakilalang pulis, saka ako pinaputokan ng 4. Nagkataon naman na palabas ng bahay si John Francis na tinamaan ng bala sa dibdib. Naisugod pa siya sa ospital, pero binawian din ng buhay. Masakit, dahil ako ang tatay eh. Pinalaki ko yun na maayos eh. Kaya, simula sa pangyayari hanggang ngayon, masakit talaga. Akala ko, nakikita ko lang yun sa mga Facebook. Pati pa sa akin, mangyayari. Sobrang sakit ang naramdaman ko. Pag nagalit siya, magpupulis siya. Sabi niya pa ngayon, hindi na daw siya magsisenior high, pag nakatapos daw siya ng high school, papasok daw po siya sa PNPA kasi PNPA high school lang yung requirements. Doon daw po niya balak pumasok pagkatapos niya ng high school kasi grade 9 na po siya ngayon. Ayun yung pangarap niya. Mas masakit sa amin yun kasi yung pangarap niyang maging pulis. Tapos pulis din pala yung papatay sa kanya. Agad namang inaresto ng kanyang mga kabaro ang sospek na nakilalang si Police Corporal Arnulfo Sabilio at ang angkas niyang sibilyan na si Jeffrey Baguio. Aminado ang hepe ng Rodriguez Police sa pagkakamali na nagawa ng kanyang tauhan. During the conduct of Uplansita, although mobile Uplansita yon, pero ang mali doon is hindi naka-uniform, no? Pangalawa, yung nung hot pursuit na niya yung tao, pagdating dito, dapat kinalma lang niya, sinubdyo lang niya yung tao, no? Hinuli lang niya yun, no? So, yun ang nakalagay naman sa ating POP yun, no? Sinampahan na ng kasong homicide at attempted homicide ang dalawang sospek. Naharap din sa hiwalay na kasong administratibo si Corporal Sabilio. Pero ang pamilya ng biktima hindi natutuwa sa takbo ng kaso. Kasi po yung kaso na sinabit ng mga pulis sa piskal, homicide, hindi po murder. Kasi kung sa totoo, dalawang kaso po dapat. Yung sa kapatid kong 19 years old na si Ace, na hinabol ng mga nagpakilalang pulis, tsaka yung sa kapatid kong namatay. Dapat may murder din po yun eh. Kaya po ngayon nangangamba kami kasi nga, may billing yung kaso. Baka pag nakabil, balikan din kami. Kasi
Ay yung iniisip namin na baka balikan kami dito sa bahay dahil alam nila yung bahay namin eh. Personal namang nakiramay sa pamilya ng biktima si Hepe at nagpaabot ng tulong pinansyal. Tiniyak niya rin sa pamilya na makukuha nila ang inaasam na hustisya. Hindi talaga siya ma-whitewash kasi na-file na sa court yung kaso eh. And all the available documents, no? At yung procedure ay naano na natin. Na-accord na natin doon sa victim at saka na-file na natin doon sa court. Huwag naman sanang maulit sa ibang mga bata. Sana huli na to. Dahil hindi biro na makita mo ang anak mo, babarilin lang na wala namang kasalanan. Buti sana kung mga magnanakaw yan o ano bang may mga kaso, nag-aaral yan. Wedge, dahil sa insidente, sinibak na ang buong pwersa ng Compact 5 o yung substation nitong Rodriguez Municipal Police Station kung saan nga nakatalaga itong suspect. Layon niyan na bigyan daan yung isinasagawang investigasyon at para masiguro na hindi sila makaka-impluwensya. Tiniyak din ng Rodriguez Police ang seguridad ng pamilya Umpad. Wedge. Maraming salamat si Mark Gabriel, nag-uulat live at exclusive. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.